Sabi nila, ang kasal ay isang pangakong walang hanggan. Pero para sa akin, ito ay naging isang madilim na bilangguan. Habang duguang nakahandusay ako sa sahig, nakita ko ang sarili kong asawa na mas piniling hawakan ng kamay ng ibang babae kaysa iligtas ang aming anak. Doon, namatay ang dating Cassandra. At sa abo ng pagtataksil, isisilang ang isang paniningil. Kaya mo bang sikmurain ang katotohanan sa likod ng perpektong pamilya? Sigurado ka bang siya na ang makakasama mo habang buhay, Alfonso? Ang isang babaeng walang ibang alam, kundi ang maglinis ng bahay at magturo sa mga bata sa baryo? Nakakasawa ang pagmumukha niya. Ang boses ni Elena ay parang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Mula sa likod ng pintuan ng kanilang silid, hindi makagalaw si Cassandra. Ang kanyang mga kamay, na may bahid pa ng harina mula sa ginawang cake para sa kanilang anibersaryo, ay nanginginig. Bawat salita ni Elena ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit mas masakit ang sumunod na narinig niya. Huwag kang mag-alala, Elena. Alam mo namang obligasyon ko lang siya. Wala nang gana ang mundong ito kung wala ka. Sa isang linggo, pipirmahan ko na ang annulment at sa sandaling iyon, hindi na siya ang ginang ng mansyong ito. Nanghina ang mga tuhod ni Cassandra. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nalusaw sa isang iglap. Ang cake na hawak niya, ang bunga ng 3 oras na pagtatrabaho, ang cake na puno ng pangarap at pagmamahal ay biglang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Lumapag ito sa sahig, nawasak, at kumalat ang asukal at palamuti sa malamig na tiles. Hindi siya sumigaw. Ang sakit ay hindi lumalabas sa pamamagitan ng pag-iyak o pagwawala. Ito ay isang nakamamatay na katahimikan na bumabalot sa kanyang lalamunan. Parang may isang higanteng kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ninanakawan siya ng hangin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nabahira ng puting icing. Maputi, malinis, at puno ng pagsisikap na ngayon ay mukhang napakawalang halaga. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon ng pagsasama ay biglang naging abo. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati niyang tinuring na tahanan, ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Ang bawat gamit, ang bawat disenyo sa dingding, ay nagsisimulang maging banyaga sa kanyang paningin. Pumasok siya sa kusina at umupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang labi, ang pait na bumabalot sa kanyang dila, at ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga binti. Wala na ang batang babaeng naniniwala na ang pagmamahal ay sapat na para itama ang lahat ng pagkakamali. Ang naiwan na lamang ay isang babaeng unti-unting nagigising sa isang bangungot na wala siyang ideya kung paano tatapusin. Kung ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko ay walang halaga sa kanya, ano pa ang natitira sa akin? Ang pagiging tapat ba ay isang pagkakamali sa mundong ito? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino na naglalakad sa paligid niya, humahalakhak sa kanyang kahinaan. Nanatili siyang nakaupo roon, hindi gumagalaw, habang ang mga tawa ni Alfonso at Elena mula sa kabilang kwarto ay unti-unting lumalakas, na parang mga martilyong nagbabakbak sa natitira niyang dangal. Hindi pa man nakakausad ang gabi nang tuluyang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Inasahan ni Cassandra na lalabas si Alfonso upang humingi ng paumanhin o kahit man lang mapansin ang kanyang pagkawala sa sala. Ngunit sa halip, ang anino ni Veronica, ang kanyang biyenan, ang tumambad sa kanya sa gitna ng kadiliman. Cassandra, anong ginagawa mo riyan sa sahig? Nakaupo ka sa gitna ng dumi na ikaw mismo ang gumawa. Ang tinig ni Veronica ay puno ng pagkamuhi, isang boses na parang asido na unti-unting pumapatay sa natitira pang dangal ni Cassandra. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang mga piraso ng cake na nagkalat sa paligid.
Ang tanging nakikita lamang nito ay ang kapalpakan ng manugang. Nay, narinig ko po sila. Mahinang sagot ni Cassandra. Ang boses niya ay parang basag na salamin. Hirap na mabuo. Narinig ko po si Alfonso at si Elena. Sabi niya, annulment. Sabi niya, wala na raw siyang gana sa akin. Tumawa si Veronica, isang tawang mapang-uyam at puno ng karahasan. Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay parang pagmartilyo sa ulo ni Cassandra. At ano naman kung narinig mo? Iyon ang katotohanan. Masyado kang mapangarapin, Cassandra. Akala mo ba dahil pinakasalan ka ng anak ko ay naging De La Cruz ka na? Hindi mo ba natatandaan kung saan ka galing? Kung hindi dahil sa pamilya namin, hanggang ngayon ay nakatira ka pa rin sa barong-barong na lulubog lilitaw tuwing may baha. Ang bawat salita ay parang latay sa balat ni Cassandra. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Pero Nay, asawa niya ako. May mga pangako kami sa harap ng altar. Altar? Ang altar ay para sa mga taong magkakapantay ang antas. Bulyaw ni Veronica. Ang anak ko ay isang negosyante. Ikaw ay isang guro lamang. Huwag kang maging paranoid. At huwag kang magpadala sa mga chismis. Kung nagtataksil man ang anak ko, baka dahil iyon sa kawalan mo ng kakayahang magbigay ng kasiyahan sa kanya sa loob ng kwarto. Ikaw ang may kasalanan, Cassandra. Ikaw ang nagtutulak sa kanya sa bisig ng iba dahil sa iyong pagiging boring at walang kwenta. Nanatiling nakayuko si Cassandra. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magmarka ang mga ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang mga salitang ito ay tila mga laso na bumabara sa kanyang lalamunan. Si Veronica ay hindi lang biyenan. Siya ang hukom, ang tagapaghatol, at ang demonyong nagpapatakbo sa buong buhay nila. Humingi ka ng tawad kay Alfonso mamaya. Pagpapatuloy ni Veronica habang tinitingnan si Cassandra na parang isang basahan. Ipakita mo sa kanyang ikaw ay mapagkumbaba. Kung hindi, huwag kang magtaka kung isang araw ay wala ka ng matirhan. Matuto kang magpasalamat sa mga De La Cruz dahil ang buhay mo ay pagmamay-ari namin. Matapos ang mga salitang iyon, tinalikuran siya ni Veronica at naglakad patungo sa sala kung saan narinig ni Cassandra ang tawanan ni na Alfonso at Elena. Isang tawanan na tila isang martilyong nagbabakbak sa natitira niyang dangal. Pumasok si Cassandra sa banyo at ikinulong ang sarili. Binuksan niya ang gripo, hinayaan ang tubig na dumaloy ng malakas upang matakpan ang kanyang mga hikbi. Sa gitna ng usok ng mainit na tubig at luha, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng pangako. Ngayon ay tila isang bakal na nakasaklot sa kanyang daliri, nagpapaalala sa kanya na sa loob ng bahay na ito, siya ay walang boses, walang karapatan, at higit sa lahat, walang halaga. Hanggang kailan? Ang tanong na pilit niyang nilalabanan. Hanggang kailan ko dapat ituring na biyaya ang isang relasyong unti-unti akong pinapatay? Lumipas ang mga linggo, ngunit ang bahay ay naging isang malamig na kuta. Si Elena, sa kabila ng pagiging kaibigan ni Cassandra, ay unti-unti nang naglalabas ng kanyang tunay na kulay. Hindi na siya nagtatago sa anino. Dumating siya sa bahay ng mga De La Cruz na parang siya na ang tunay na may-ari. Bit-bit ang mga pasalubong na alam niyang magpapasaya kay Alfonso. Isang hapon, habang naglilinis si Cassandra ng sala, sinalubong siya ni Elena na may mapanirang ng ngiti. Cassandra, bakit hindi ka nalang mag-resign? Alam mo namang mas kailangan ni Alfonso ang isang asawang marunong sumabay sa kanyang mundo, hindi ang isang guro na nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Tumigil si Cassandra sa pagpupunas ng mga dekorasyon. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod,
ngunit may bahid ng lakas na hindi pa lubos na namamatay. Bakit mo ginagawa ito, Elena? Hindi ba't itinuring kitang kapatid? Hindi ba't noong wala kang makain, ako ang nagbigay ng tirahan sa'yo? Tumawa si Elena, isang tunog na parang kalansing ng mga barya sa isang basyong lata. Utang na loob? Nakakasawa na ang katagang iyon. Hindi ko kailangan ng kapatid, Cassandra. Ang kailangan ko ay ang buhay na nararapat para sa akin. At sa tingin ko, mas karapat dapat ako sa tabi ni Alfonso kaysa sa'yo. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Alfonso sa pintuan. Nakita niya ang dalawang babae na nagtatalo. Sa halip na tanungin ang kanyang asawa, direkta siyang lumapit kay Elena at hinawakan ito sa bewang. Ano ba ang problema rito? Bakit mo ginugulo si Elena? Cassandra, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo siyang kakausapin ng ganyan? Alfonso, siya ang nagsimula. Depensa ni Cassandra. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong na hindi naririnig. Tama na, bulyaw ni Alfonso. Umalis ka sa harap namin. Nakakasawa ang pagmumukha mo. Dahil sa galit at sa labis na hinanakit, lumapit si Cassandra at sinubukang hawakan ang braso ni Alfonso. Pilit na hinihiling na makinig ito kahit saglit. Ngunit biglang humarang si Elena. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa pagiging mapagkunwari patungo sa pagiging malupit. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Elena ang balikat ni Cassandra. Huwag mo siyang hahawakan, sigaw ni Elena. Dahil sa lakas ng pagtulak at sa pagkagulat ni Cassandra, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa gilid ng hagdanan. Sa isang iglap, ang buong mundo ay tila huminto. Ramdam ni Cassandra ang hangin na humahampas sa kanyang muka habang siya ay nahuhulog, hanggang sa maramdaman niya ang matigas na sahig na sumalubong sa kanyang katawan. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mula sa kanyang puson, isang mainit na daloy ang nagsimulang kumalat. Tumingin si Cassandra sa kanyang ibaba. Ang kanyang puting suot ay unti-unting nababahiran ng pula. Ang dugo ay tila isang sumpa na dumadaloy sa sahig. Angelo, bulong ni Cassandra, ang pangalang ibinigay niya sa bata sa kanyang sinapupunan. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan, umaasa na makita si Alfonso na tumatakbo pababa upang siya ay iligtas. Ngunit naroon si Alfonso, nakatayo lamang, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit sa halip na bumaba, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Elena, na tila ito ang kailangang protektahan. Alfonso, tulong, pakiusap ni Cassandra. Ang boses ay mahina at paos dahil sa labis na sakit. Ngunit si Alfonso ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Elena na ngayon ay nagkukunwaring umiiyak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa paningin ni Cassandra, nakita niya ang pagtalikod ni Alfonso, pinipiling manatili sa piling ng babaeng nagdulot ng kanyang kapahamakan, habang ang buhay ng kanyang anak ay unti-unting kumakawala sa bawat patak ng dugo sa sahig. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa paningin ni Cassandra. Masyadong maliwanag, masyadong malamig, at punong-puno ng amoy ng kemikal na bumabara sa kanyang ilong. Gusto niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay parang mga semento na nakabaon sa kama. Sa sandaling subukan niyang bumangon, isang matalas na kirot ang sumaksak sa kanyang puson. Isang kirot na hindi galing sa sugat, kundi sa kawalan. Angelo, ang bulong na hindi naisilang ng kanyang labi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Veronica. Bit-bit ang isang plastic na bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Cassandra mula sa bahay. Walang bakas ng habag sa mukha ng matanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nagising ka rin sa wakas, matigas na wika ni Veronica. Alam mo bang dahil sa kapabayaan mo, muntik na kaming mapahiya? Buti na lang at maagap ang mga tauhan ko na linisin ang kalat sa sahig bago pa dumating ang mga kapitbahay.
Hindi makapagsalita si Cassandra. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng kusa, mainit at walang katapusan. Si Angelo po. Nasaan siya? Huminga ng malalim si Veronica, isang buntong hiningang puno ng pagkainis. Wala na ang bata. Aksidente ang nangyari. At para hindi na lumaki ang gulo, pumirma ka na sa dokumentong ito. Inilapag niya ang isang papel sa ibabaw ng kumot. Ito ay pagpapatunay na nadulas ka lang. Walang kinalaman si Elena sa nangyari. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa pulis. O kahit kanino. Aksidente? Halos pabulong na tanong ni Cassandra. Ang boses ay puno ng pait. Itinulak niya ako, Nay. Nakita ni Alfonso. Bakit hindi niya ako tinulungan? Dahil alam ng anak ko ang tama. Mabilis na sagot ni Veronica. Alam niya na ang pagpapakulong sa kaibigan niya ay makakasira sa pangalan namin. Cassandra, nakita mo na ang nangyari. Sa halip na magreklamo, magpasalamat ka na buhay ka pa. Nakauwi na si Alfonso at Elena. Sabi niya, hindi na raw siya makakaharap sa'yo dahil sa nangyari. Huwag mo na siyang istorbohin. Tumalikod si Veronica at naglakad palabas. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng pag-asa ni Cassandra. Naiwan siyang mag-isa sa silid. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Isang pasanin na hindi kayang dalhin ng kanyang mahinang katawan. Tumingin si Cassandra sa kanyang tiyan na ngayon ay patag na. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Pilit na nararamdaman ang isang init na hindi na kailanman babalik. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal para sa isang pamilyang kanyang binuo, ay unti-unti nang naninigas. Hindi na ito galit. Ito ay isang malalim na pagkaunawa. Naintindihan niya na sa loob ng bahay na yon, siya ay hindi tao. Siya ay isang kagamitan lamang na kapag nasira ay madaling palitan. At higit sa lahat, naintindihan niya na si Alfonso, ang lalaking inakala niyang proteksyon niya, ay isa lamang anino na walang sariling paninindigan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang maliit na papel ang nahulog mula sa bag na iniwan ni Veronica. Dinampot ito ni Cassandra. Sulat kamay ito ni Manang Lita. Ma'am, nakita ko po ang lahat. Hindi aksidente ang pagkahulog niyo. Huwag po kayong susuko. Nandito lang ako. Sa bawat titik ng sulat, ang bawat patak ng luha ni Cassandra ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang liwanag. Hindi na siya iiyak para sa pag-ibig na wala na. Mula sa araw na ito, ang bawat luha ay magiging sandata. Ang pagkamatay ni Angelo ay hindi dapat maging katapusan. Ito ay dapat maging simula ng isang paniningil na hindi nila malilimutan. Pag-uwi ni Cassandra sa mansyon ng mga De la Cruz, tila hindi siya umuwi sa sariling tahanan. Ang bawat sulok ng sala ay puno ng mga dekorasyong pampasko na hindi niya inilagay. Sa ibabaw ng hapagkainan, isang mamahaling florera ang nakapatong at sa tabi nito ay ang pabango na laging ginagamit ni Elena. Ang bawat detalye ng bahay ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang mga sugat na hindi pa man natutuyo. Si Alfonso ay wala roon. Ayon kay Veronica, kailangan daw nitong samahan si Elena sa isang business trip upang makapagpahinga mula sa stress ng mga nakaraang araw. Ang kawalan ni Alfonso ay naging patunay na sa paningin ng lalaking yon, ang kamatayan ng kanilang anak ay isang abala lamang na dapat kalimutan. Nagtungo si Cassandra sa maliit na silid sa likod, malapit sa kusina kung saan naninirahan si Manang Lita. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matandang babae na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Nang makita ni Manang Lita ang kanyang amo, dali-dali itong lumapit at hinawakan ng kanyang mga kamay. Ma'am Cassandra, salamat at ligtas kayong nakauwi. Bulong ni Manang Lita, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Nakita ko po ang lahat mula sa kusina. Hindi aksidente ang pagtulak ni Elena. Hinarang niya kayo
At nang ma-out of balance kayo, sinadya niya kayong itulak gamit ang dalawang kamay. Tumango si Cassandra, bagaman ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, parang isang estatwa na gawa sa bato. Alam ko, Manang, ramdam ko ang pagdapo ng kanyang mga palad sa aking balikat. Pero wala akong laban. Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. May hawak po akong ebidensya. Pagpapatuloy ni Manang Lita, sabay kuha ng isang maliit na USB mula sa ilalim ng kanyang unan. Noong araw na yon, aksidenteng naiwan na nakabukas ang CCTV sa kusina para sa pagluluto. Nakita ko ang buong pangyayari sa monitor. Inilipat ko po ito sa USB bago pa man burahin ni Ma'am Veronica ang footage. Nanginig ang mga kamay ni Cassandra habang tinatanggap ang maliit na gamit. Ito ang kanyang susi sa kalayaan. Ito ang katotohanang pilit na ibinabaon sa hukay kasama ni Angelo. Bakit mo ito ginagawa, Manang? Delikado para sa'yo, tanong ni Cassandra. Dahil kayo lang po ang tanging tao sa bahay na ito na hindi kailanman tumingin sa akin ng mababa. Kayo lang po ang tumingin sa akin bilang kapwa-tao, hindi bilang katulong. Sagot ng matanda habang pilit na pinipigil ang kanyang hikbi. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Cassandra. Habang ang buong bahay ay tahimik, pumasok siya sa silid-aralan kung saan itinatago ni Alfonso ang kanyang mga dokumento. Gamit ang isang maliit na susi na nakuha niya noon pa, binuksan niya ang cabinet. Doon, bumungad ang mga papeles na nagpapatunay ng mga ilegal na transaksyon ni Alfonso sa kumpanya. Ang mga pondong ginamit nito para sa luho ni Elena. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na bag. Hindi na siya ang Cassandra na umiiyak sa bawat sulyap ni Alfonso. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat paghinga niya ay may determinasyon. Bago siya lumabas ng silid, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Cassandra na takot sa mundo. Ang babaeng iyon ay may matatalim na mga mata, puno ng lamig na kayang magpatigil ng oras. Naramdaman niya ang bigat ng USB sa kanyang bulsa, ang timbang ng hustisya na unti-unti na niyang nakukuha. Hindi niyo na ako kayang yurakan, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang bawat luha na inaksaya ko para sa inyo ay magiging bagyo na tutupok sa inyong mga kasinungalingan. Kinabukasan, maagang umalis si Cassandra sa mansyon sa ilalim ng palusot na pupunta siya sa isang medical check-up. Habang papalabas siya ng gate, naramdaman niya ang matang nakatitig sa kanya mula sa bintana ng ikalawang palapag, si Veronica. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat paghakbang niya ay may kasiguruhan, isang ritmo ng paglaya na hindi na kayang pigilan ng kahit sinong De La Cruz. Nagtungo siya sa isang maliit ngunit maayos na law firm sa sentro ng lungsod. Nakatayo roon ang isang opisina na ang pangalan ay Villanueva at Associates. Pagpasok niya, isang lalaking nakasuot ng asul na polo ang agad na tumayo. Si Darren Villanueva. Mrs. De La Cruz, Cassandra, salamat sa pagdating, panimula ni Darren. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, isang kaibahan sa maingay at mapanghusgang tinig na kinagisnan ni Cassandra sa loob ng 5 taon. Naupo si Cassandra sa harap ng mesa ni Darren. Hindi na siya ang babaeng marupok na nakilala ni Darren sa isang seminar sa edukasyon noon. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang mga kamay, kahit na bahagyang nanginginig, ay hindi nagpapakita ng takot. Gusto ko nang matapos ito, Darren. Wika ni Cassandra. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang USB at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa cabinet ni Alfonso. Narito ang lahat. Ang video ng gabing mawala ang anak ko at ang mga ebidensya ng korupsyon ni Alfonso sa kanilang kumpanya. Tiningnan ni Darren ang mga gamit at isang bahagyang nangiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Cassandra, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kapag inilabas natin ito, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan sila ng lahat. Iyon ang gusto ko. Sagot ni Cassandra ng walang pag-aalinlangan.
Hindi lang para sa hustisya ni Angelo. Gusto ko, sa unang pagkakataon sa buhay nila, maramdaman nila kung ano ang mawalan ng kapangyarihan. Tumingin si Darren ng diretso sa mga mata ni Cassandra. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan nila. Isang pakiramdam ng pagkakaintindihan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ka na mag-iisa, Cassandra. Sa bawat hakbang ng laban na ito, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila muli. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Cassandra. Hindi naman tayo ganoon kalapit. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay hindi lamang para sa mga taong may pangalan. Sagot ni Darren habang inaayos ang kanyang mga papeles. At dahil ayokong makita ang isang taong tulad mo na patuloy na yumuyukod sa maling sistema. Habang nagpapaliwanag si Darren tungkol sa mga susunod na hakbang, napansin ni Cassandra ang isang litrato sa lamesa ni Darren. Isang litrato ng isang pamilyang payak at masaya. Bigla niyang naisip, ito ba ang buhay na sana ay nakamtan ko? Sa loob ng isang oras na pag-uusap, naramdaman ni Cassandra na ang bawat takot na bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Hindi na siya biktima. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng laro. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang hangin sa kanyang muka. Mas sariwa, mas malaya. Ngunit habang naglalakad siya sa bangketa, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at bumungad ang mukha ni Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Saan ka nanggaling, Cassandra? Akala ko ba sa doktor ka lang pupunta? Tanong ni Alfonso. Ang boses ay puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Cassandra. Tumingin siya ng diretso kay Alfonso. Hindi na ang asawang nagmamakaawa, kundi ang babaeng nakatakdang magpabagsak sa kanya. Naghahanap ako ng paraan para makaahon sa impyernong binuo mo, Alfonso. At sa tingin ko, nahanap ko na. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang loob ng kotse ni Alfonso. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Cassandra na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang matigas na mukha. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alfonso. Ang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit bakas ang pagbabanta. Tumingin si Cassandra sa labas ng bintana sa mga taong nagmamadaling pumasok sa kanilang mga trabaho. Ibig sabihin, Alfonso, hindi na ako ang Cassandra na titingala sa iyo habang dinudurog mo ang aking pagkatao. Hindi na ako ang asawang maghihintay sa iyo habang kasama mo ang babaeng sumira sa buhay ng anak ko. Biglang humarurot ang kotse. Hindi na siya dinala ni Alfonso sa ospital o sa kung saan, kundi sa isang pribadong subdivision sa labas ng lungsod. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong townhouse na may magandang garden. Ito ang bahay na dati niyang naririnig sa bulong ng mga kasambahay. Ang bahay na binili ni Alfonso para kay Elena. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Dahil kailangan mong makita ang katotohanan, sagot ni Alfonso habang bumababa ng kotse. Kailangan mong tanggapin na may mahal na akong iba at hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Sumunod si Cassandra. Sa pintuan, sinalubong sila ni Elena. Suot ang isang mamahaling seda na damit. Ang kanyang mukha ay nakangiti ng tagumpay. Oh, Cassandra, napadpad ka rito? Sana ay hindi mo na ito ginawa. Baka masaktan ka lang lalo. Pumasok si Cassandra sa loob. Ang bahay ay puno ng mga gamit na dati ay pinag-iipunan pa nilang mag-asawa. Nakita niya sa dingding ang isang malaking litrato ni na Alfonso at Elena na nakasabit. Isang pagbastos sa bawat pangakong binitiwan ni Alfonso sa harap ng altar. Nakita niya sa lamesa ang mga resibo ng mga gamit. Ang mga perang sana ay ipinambili ng mga kagamitan para sa silid ni Angelo. Ito ang ginamit mo? Tanong ni Cassandra. Itinuturo ang bawat gamit sa bahay.
Ang perang pinaghirapan ko, ang perang para sana sa anak natin. Ito ang ipinambili mo ng ginhawa para sa babaeng ito? Tumawa si Elena at humawak sa braso ni Alfonso. Hindi na siya ang prayoridad mo, Alfonso. Bakit ba kailangan pa nating magpaliwanag sa kanya? Ang bawat salita ay parang suntok, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nasaktan si Cassandra. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kalinawan. Nakita niya ang isang resibo sa ibabaw ng lamesa, isang deposito para sa isang condominium na nakapangalan kay Elena gamit ang pirma ni Alfonso na peke. Alfonso, wika ni Cassandra, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Alam mo ba na ang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa pansariling luho at ang pagpirma ng mga dokumentong hindi mo naman pag-aari ay isang krimen? Natigilan si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong alam mo sa mga dokumento ko? Marami, sagot ni Cassandra habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. At sa bawat piraso ng gamit na nakikita ko rito, lalong lumilinaw ang aking kaso. Salamat, Alfonso. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng bahay na ito. Ito na ang magiging huling patunay na kailangan ko. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at tumingin sa kanila ng may awa. Hindi na poot, kundi awa. Ang pag-ibig ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na pera. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo kailangang parusahan. Ang batas na ang gagawa noon para sa akin. Sumakay si Cassandra sa taxi na naghihintay sa labas. Habang lumalayo ang sasakyan, sinulyapan niya ang townhouse sa huling pagkakataon. Nakita niya ang dalawa na nagtatalo sa pintuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kalituhan. Sa wakas, ang timbang ng nakaraan ay hindi na niya pasan. Huli na ang lahat para sa inyo. Bulong niya sa hangin. Isang linggo ang nakalipas matapos ang paghaharap nila sa townhouse. Sa kabila ng kaguluhan, inanyayahan ni Veronica ang mga kilalang pamilya sa lungsod para sa isang grand fiesta sa kanilang mansyon. Ito ay isang tradisyon na ginagamit nila upang patatagin ang kanilang imahe at ipakita sa lipunan na ang pamilyang De La Cruz ay nananatiling matatag, mayaman, at higit sa lahat, banal. Sa gitna ng bulwagan, suot ni Cassandra ang isang simpleng puting bestida. Hindi siya gumamit ng maraming pampaganda, ngunit ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang uri ng dangal na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Habang lumalakad siya sa gitna ng maraming bisita, nakikita niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may halong pangungutya. Cassandra! Boses ni Veronica ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Lumapit ang matanda na may hawak na baso ng champagne. Nakangiti ng matamis sa harap ng mga bisita habang ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Hindi ka ba nahiya sa mga bisita natin? Nakita mo na ngang wala ka ng silbi dahil sa pagkamatay ng bata. Nagpapapansin ka pa sa mga guest. Bulong ni Veronica. Ang boses ay sapat lang na marinig ni Cassandra. Tiningnan ni Cassandra ang matanda ng diretso. Hindi po ang kasuotan ang dapat ikahiyanay. Ang dapat ikahiya ay ang pagpapakita ng isang perpektong pamilya habang ang pundasyon nito ay nabubulok na sa loob. Nagtaas ng boses si Veronica, sapat upang mapalingon ang lahat ng mga bisita. Ano ang sinasabi mo? Masyado ka nang nalulunod sa iyong depresyon, kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Hindi mo ba matanggap na wala nang magmamahal sa iyo? Nagkagulo ang mga bisita. Si Alfonso, na nasa kabilang dulo ng bulwagan, ay mabilis na lumapit. Cassandra, tumigil ka na. Ngunit hindi tumigil si Cassandra. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa band na tumutugtog sa gilid ng entablado. Ang tunog ng pag-feedback ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpatahimik sa lahat. Sa loob ng 5 taon, panimula ni Cassandra, ang kanyang tinig ay malinaw at hindi nanginginig. Naniwala ako na ang pagiging mabuting asawa ay sapat na. Ngunit ngayong gabi,
Gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang katotohanan. Muntik nang maibagsak ni Veronica ang kanyang baso. Si Alfonso ay nanigas sa kinatatayuan. Gusto kong malaman ninyo, pagpapatuloy ni Cassandra, habang ang mga kamera ng mga cellphone ng mga bisita ay nakatutok na sa kanya, kung paano pinoprotektahan ng pamilyang ito ang kanilang karangalan. Higit sa lahat, gusto kong malaman ninyo ang presyo ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Biglang lumapit si Alfonso upang agawin ang mikropono, ngunit isang lalaki ang humarang sa kanya, si Darren Villanueva. Nakasuot ito ng suit, hawak ang mga dokumentong legal. "Huwag po kayong lalapit, Mr. De La Cruz," wika ni Darren ng may autoridad. "Ang bawat pagtatangka ninyong pigilan ang ginang ay ituturing na isang krimen." Ang katahimikan sa bulwagan ay naging napakabigat. Ang bawat bisita ay nakatitig sa mga De La Cruz na ngayon ay tila nawalan ng lahat ng kanilang maskara. Ang paghanga sa kanila ay napalitan ng pagdududa, at ang pagdududa ay unti-unting naging malinaw na pagkamuhi. Sa gitna ng lahat, tumingin si Cassandra kay Veronica. "Ito ang fiesta na inihanda ninyo, hindi ba? Sana ay masiyahan kayo sa katotohanang inihain ko para sa inyong lahat." Isang flash ng kamera ang nagliwanag. Sa sandaling iyon, alam ni Cassandra na hindi na sila makakaahon. Ang kanilang buhay perpekto ay tuluyan ng gumuho, at siya, ang babaeng minsan nilang tinapak-tapakan, ang naging saksi sa kanilang pagbagsak. Ang mga bulong-bulungan sa loob ng bulwagan ay parang mga langgam na gumagapang sa katawan ng mga De La Cruz. Ang bawat bisita ay hindi na nakatingin sa pagkain o sa dekorasyon. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa mukha ni Veronica na unti-unting namumutla, at kay Alfonso na tila gustong lamunin ng lupa sa harap ng mga kasosyo sa negosyo. Hindi naghintay si Cassandra ng sagot. Kasama si Darren, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan. Walang lumingon, walang nanginig. Ang bawat hakbang niya ay parang isang martilyong nagbabakbak sa mga pader ng mansyon na matagal na naging bilangguan niya. Paglabas nila sa gate, sinalubong sila ng lamig ng gabi. Ngunit para kay Cassandra, ito ang pinakamainit na hanging naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng opisina ni Darren kinabukasan, ang mga dokumentong inihanda nila ay nagsimulang maging tunay na sandata. Concubinage, annulment, at higit sa lahat, ang kaso ng korupsyon laban sa kumpanya, wika ni Darren habang inilalatag ang mga papeles sa harap ni Cassandra. "Handa ka na ba? Dahil sa sandaling pirmahan mo ito, wala nang balikan. Ang buhay mo ay magiging isang bukas na libro sa harap ng korte." Tumingin si Cassandra sa labas ng bintana ng opisina ni Darren. Nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng sampagwita sa kanto. Isang simpleng buhay na malayo sa karangyaan ng mga De La Cruz, ngunit payapa. "Handa na ako, Darren. Higit sa handa." Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa pag-uwi ni Cassandra sa kanyang maliit na apartment kung saan siya pansamantalang nanirahan, sinalubong siya ng mga taong hindi niya inaasahan. Mga tauhan ni Veronica. "Ma'am, pinapasabi po ni Madam na wag na kayong magpatuloy sa demanda. Kung hindi, baka hindi na raw kayo makarating sa korte ng buhay," banta ng isang lalaki na may suot na itim na jacket. Sa kabila ng kaba, hindi nagpakita si Cassandra ng takot. Sa halip, hinugot niya ang kanyang cellphone at inilabas ang isang maliit na device na nagre-record. "Sabihin ninyo sa kanya, ang bawat banta ninyo ay isa ring ebidensya, at ang bawat hakbang ninyo ay binabantayan na ng pulisya." Matras ang mga lalaki, naguguluhan sa katapangan ng babaeng dati ay itinuturing nilang basahan. Nang gabing iyon, mag-isa si Cassandra sa kanyang apartment. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Darren. "Cassandra, ayos ka lang ba? May nabalitaan ako tungkol sa pagbabanta nila." "Ayos lang ako, Darren," sagot niya habang nakatingin sa mga bituin. Sa wakas,
Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa dahas, kundi sa paninindigan. Gusto ko lang sabihin na, hanga ako sa'yo. Mahinang wika ni Darren sa kabilang linya. Hindi lang bilang kliyente, kundi bilang isang babaeng may napakagandang puso na unti-unting nakakahanap ng sarili niyang liwanag. Napangiti si Cassandra, isang tunay na ngiti na hindi niya akalaing magagawa pa niyang ipakita. Salamat Darren, ikaw ang naging tulay ko para makita na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Alfonso. Sa pagbaba ng telepono, huminga ng malalim si Cassandra. Alam niyang ang bukas ay magiging simula ng isang malaking digmaan sa korte. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dahil alam niyang sa bawat pagsubok, hindi na siya mag-isa. Ang bawat papel na pinirmahan niya ay isang hakbang palayo sa nakaraan. At bawat hakbang ay isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay isusulat niya ayon sa kanyang sariling mga kamay. Ang loob ng korte ay nababalot ng matinding tensyon. Bawat pagpatak ng orasan sa dingding ay parang paghampas ng martilyo sa bawat puso ng mga taong naroon. Sa isang panig, nakaupo si Alfonso at ang kanyang mga abogado na pilit na nagpapakitang gilas ng katapangan habang si Veronica ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat saksi. Sa panig naman ni Cassandra, naroon si Darren. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng mga dokumento, handa sa bawat tanong. Ang susunod na saksi ng depensa, anunsyo ng abogado ni Alfonso, ay si Elena Santos. Tumayo si Elena. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa. Ang muka ay nakapinta ng kasinungalingan. Nang siya ay sumumpa, tiningnan niya si Cassandra nang may pangungutya. Hindi po aksidente ang nangyari. Nadulas siya dahil lasing siya noon. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa kanyang dinadala. Ang bawat salita ay isang dagdag na sugat sa puso ni Cassandra. Ngunit sa halip na sumagot, tumingin lamang si Cassandra kay Darren. Tumayo si Darren at dahan-dahang lumakad patungo sa gitna. Miss Santos, panimula ni Darren, kung gayon, bakit sa video na ito na nakuha namin mula sa CCTV ng bahay ng mga De La Cruz ay kitang-kita na ikaw ang mismong humila at tumulak sa kanya sa hagdan? Sa isang galaw, ipinakita ni Darren ang video sa screen ng korte. Ang bawat galaw, ang bawat sigaw ni Cassandra, at ang malinaw na pagtulak ni Elena ay nakita ng lahat. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang mukha ni Elena ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi iyan totoo. Inedit nila ang video. Sigaw ni Elena, ngunit huli na ang lahat. At heto pa, dagdag ni Darren habang inilalabas ang isa pang dokumento. Isang bank record na nagpapatunay na ang pondong pambili ng townhouse para kay Miss Santos ay nagmula sa pera ng kumpanya na hindi autorisado ni Mr. De La Cruz. At tumayo si Alfonso, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ko alam ang tungkol sa perang iyon. Kasalanan ni Elena ang lahat. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kanilang pagmamahalan ay tuluyang natunaw. Nagkatinginan ng dalawa, ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng pagkamuhi at pagtuturuan. Si Veronica, na hindi na makatiis sa kahihiyan, ay biglang tumayo. Itigil ninyo ito. Lahat kayo wala kayong utang na loob. Cassandra, ang pamilya namin ang nagbigay sa iyo ng lahat. Sigaw ni Veronica. Ngunit ang hukom ay agad na nagpukpok ng maso. Silence in the court! Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Cassandra kay Mananglita na nakaupo sa likod. Ang matanda ay tahimik na umiiyak. Hawak ang isang rosaryo. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Cassandra ang isang kakaibang kapayapaan. Ang katotohanan ay hindi na isang sikretong pilit na itinatago. Ito ay naging isang sigaw na bumubura sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan.
Nang matapos ang pagdinig, ang husgado ay naglabas ng desisyon. Ang pagpapawalang bisa sa kasal ay pinapaboran kay Cassandra at ang kaso laban sa korupsyon ni Alfonso ay ipapasa sa mas mataas na hukuman. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Ngunit hindi na tumigil si Cassandra. Nilampasan niya ang mga kamera, ang mga ilaw na kumukurap-kurap, at ang mga mukha ng mga taong dati niyang kinatatakutan. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang balikat. Ang bawat luha na inialay niya kay Angelo ay nagbunga na. Hindi man maibabalik ng hustisya ang anak na nawala. Ang pag-unawa na ang katotohanan ay laging nananaig ang naging pinakamalaking tagumpay na nakamit niya. Hindi nagtagal. Ang bawat pahina ng pahayagan at bawat ulat sa balita ay nakatuon sa pagbagsak ng pamilyang De La Cruz. Ang kumpanyang dati ay kinatatakutan at iginagalang ay unti-unting nilamon ng mga kasong kriminal. Ang mga ari-arian ay kinumpiska, ang mga account ay na-freeze at ang bawat barya na nakaw ay unti-unting kinukuha ng batas. Sa loob ng mansyon na dati ay napakagarbo, na ngayon ay tila isang abandonadong lugar. Si Veronica, na dati ay laging nakataas ang noo, ay ngayon ay nakaupo na lamang sa isang silya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo. Ang kanyang isip ay tila nawala na sa kanyang pagkahumaling sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Alfonso at si Elena ay nasa loob ng isang maliit na apartment. Ang kanilang pagsasama ay hindi na ang romantikong kwentong inakala nila. Ngayon, ang bawat araw ay puno ng sigawan at sisi. Sana hindi na lang kita nakilala. Sigaw ni Alfonso habang hinahagis ang isang baso sa dingding. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pangalan ko, at ang asawa ko. Asawa mo? Humahalakak si Elena, puno ng sarkasmo. Kahit wala ako, iiwan ka pa rin ni Cassandra. Hindi mo lang matanggap na isa kang talunan. Ikaw ang gumamit ng pera. Ikaw ang pumirma sa mga dokumento. Huwag mo akong itulad sa asawa mong sunod-sunuran sa'yo. Hindi na nagtagal. Ang relasyong itinayo sa ibabaw ng pagkakanulo ay tuluyan ding nagkawatak-watak. Sa isang gabi ng matinding away, lumaya si Elena. Bitbit ang huling natitirang alahas na naibenta niya at iniwan si Alfonso na mag-isa sa dilim. Isang hapon, nakita ni Cassandra si Alfonso sa isang maliit na kainan. Hindi na siya ang lalaking nakasuit at laging nakangiti ng mapanguyam. Siya ay mukhang matanda, gusgusin at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang makita niya si Cassandra na dumaan, agad siyang lumapit. Cassandra, tulungan mo ako, bulong ni Alfonso. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko, mali ako. Patawarin mo ako. Balikan mo ako. Magbabago ako. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Tumingin si Cassandra sa kanya. Walang galit, walang puot, at lalong walang pagmamahal. Ang tanging nakikita niya ay isang estranghero na minsan niyang tinawag na asawa. Alfonso, wika niya sa mahinahong tono, ang pagsisisi ay hindi paraan para burahin ang nakaraan. Ang pagbabago ay hindi mo ginagawa para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Pero huli na ang lahat. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa iyong pagbabago. Cassandra, parang awa mo na. Ang awa na hinihingi mo ngayon, Alfonso. Sagot ni Cassandra habang dahan-dahang humahakbang palayo, ay ang awa na hindi mo ibinigay sa akin at sa anak natin noong tayo ang nangangailangan nito. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat pagkilos ay may karampatang bunga at ito ang bunga ng sayo. Iniwan niya si Alfonso sa gitna ng daan. Ang anino ng lalaki ay unti-unting kinakain ng dilim. Sa paglalakad ni Cassandra, hindi niya napansin ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit,
kundi luha ng pagpapaalam. Ang pagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na nagturo sa kanya ng pinakamahahalagang aral. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga De la Cruz ay matagal nang nakasara, nababalutan ng mga baging at alikabok. Isang monumento ng kasakiman na nilimot na ng panahon. Sa isang tahimik na bahagi ng probinsya, sa gitna ng mga punong mangga at malalawak na palayan, nakatayo ang isang maliit, ngunit masayang paaralan na may pangalang Angelo Learning Center. Si Cassandra, na ngayon ay mas payapa ang mukha, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno habang pinapanood ang mga bata na naglalaro ng habulan. Ang bawat halakhak ng mga bata ay tila isang musikang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali o laging nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao. Ngayon, ang bawat araw ay isang pasasalamat. Habang nagbabasa siya ng libro, isang boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Napalingon si Cassandra. Si Darren na suot ang isang simpleng polo shirt at pantalon ay papalapit sa kanya bit-bit ang isang basket ng mga sariwang prutas. Mula nang matapos ang kaso, hindi nawala ang presensya ni Darren sa kanyang buhay. Hindi ito nagmadali. Hinayaan nitong kusa ang panahon na paghilumin ang lahat. Darren, bakit ka nandito? Nakangiting tanong ni Cassandra. Dinalaw lang ang pinakamagaling na guro na nakilala ko. Sagot ni Darren habang nauupo sa tabi niya. At para sabihin sa'yo, tapos na ang lahat ng mga papeles para sa pagpapatayo ng scholarship program para sa mga batang ito. Tumingin si Cassandra sa kanya, puno ng pagkamangha. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Darren. Palagi kang narito sa bawat hakbang. Inilagay ni Darren ang basket sa damuhan at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Cassandra. Ang hawak na yon ay hindi mapangapi, hindi mapag-angkin, kundi puno ng respeto at pag-unawa. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang makita kang ngumiti ng ganito, ang makita kang malaya. Iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Sa ilalim ng dapit hapon, ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, hinayaan ni Cassandra ang kanyang sarili na humilig sa balikat ni Darren. Walang pangako ng walang hanggan na mga salita, ngunit naroon ang pangako ng isang bukas na ligtas, tahimik at totoo. Ang bawat sugat sa nakaraan ay naging mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Si Cassandra Lopez, na dating tinapak-tapakan, ay isang bulaklak na bumangon mula sa alabok at ngayon ay namumukadkad ng may dignidad.